Eat Bulaga, babalik na nga ba ng RPN 9? Ang huling balita, alamin. Malalaman ang katotohanan tungkol sa magiging kapalaran ng CNN Philippines dahil sa magaganap na General Assembly o pangkalahatang pagtitipon ng mga empleyado sa darating na January 29, 2024. Isang source na nakausap ng isang press ang nagsabing malaki ang posibilidad na ibalik ang dating pangalan na RPN 9 ang CNN Philippines dahil sa mga nakaambang pagbabago. Ibinalita ng source na dalawang negosyanteng pinuno ng malaking kumpanya ang magsasanipuwersa sa pagbabalik ng RPN 9. Kamakailan ay inanunsyo ni Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon na mapapanood na rin ang kanilang noon-time program na Eat Bulaga sa CNN Philippines na dati ngang RPN 9. Nagsimula na noong January 6 ang pagpapalabas ng longest running noon-time show sa CNN Philippines tuwing Sabado. Maituturing itong homecoming ng Eat Bulaga sa unang tahanan nito sa telebisyon. Nag-umpisang mapanood ang noon-time variety show ng TVJ sa RPN 9 noong July 13, 1979. Makalipas ang isang dekadang pananatili sa RPN 9 noong 1979 hanggang 1989, lumipat ang Eat Bulaga sa ABS-CBN noong 1989 hanggang 1995. Makaraan ng 6 na taon, tumawid ang noon-time program sa Jimmy 7 noong 1995 hanggang 2023. 28 taong napanood sina Tito, Vic at Joey sa Kapuso Network hanggang magkaroon sila ng problema sa producer ng Eat Bulaga, ang Tape Incorporated, na dahilan para lumipat ang tatlo sa TV5. Nagtagumpay ang TVJ na mabawi mula sa Tape Incorporated ang titulong Eat Bulaga na kanilang muling nagamit noong January 6, 2024. Maituturing na full circle ang pangyayaring ito sa mga pioneer host ng Eat Bulaga. Samantala, sana iulat na magpapaalam na ang CNN Philippines. Ang CNN Philippines ay nag-iisang predominantly English language news channel on free-to-air television sa Pilipinas. Noong January 25, 2024, kumalat ang balitang hanggang sa katapusan na lamang ng buwan ng Enero umano ang operasyon ng istasyon. Unang lumabas ang balitang ito sa Media Newser Philippines, isang website na nakatutok sa mga balita tungkol sa telebisyon sa bansa. Ayon sa website, nagkasundo ang 9 Media Corporation at CNN na tapusin na ang kanilang licensing agreement dahil sa pagkalugi. Ang 9 Media Corporation na dating kilala bilang Solar Television Network STNI ang nagmamay-ari at nag-ooperate ng CNN Philippines. Dapat ay sa katapusan pa ng 2024 magtatapos ang nasabing kontrata, pero hindi ito mangyayari. Makakatanggap umano ang mga empleyado at staff ng separation pay. Nasabihan na rin daw ang top talents ng istasyon na sina Pia Hontiveros, Pinky Webb at Rico Hizon na maari na silang makipagnegosasyon sa ibang istasyon. Ibabalik umano ang RPN 9 ng istasyon pansamantala. Naglabas din ng Jimmy News Online ng kaparihong balita noong gabi. May ilan umanong CNN Philippines personnel na nangangamba sa kanilang trabaho matapos lumabas ang ulat ng Media Newser. May memo raw ang istasyon sa kanilang mga tauhan na magkakaroon ng General Assembly. Ayon naman sa Manila Standard 10 AM ang nakalagay sa memo ng istasyon para sa kanilang pagtitipon sa Lunes. Pirmado raw ito ng CNN Philippines President na si Benjamin Ramos. May nakausap din silang unnamed CNN Philippines employee na nagsabing the brand licensing agreement of CNN Philippines is set to expire by the end of 2024, but there are rumors the operation would only be until March. There's also that hearsay that our last airing would be on Monday. Dagdag pa ng kanilang source, kapag hindi na renew ang licensing agreement, babalik sa operasyon ng istasyon bilang Radio Philippines Network or RPN. Nilinaw naman ng kanilang source na hindi pa ito kumpirmado at masasagot lamang ang lahat na ito sa kanilang General Assembly. Unang umere ang CNN Philippines noong March 2015 sa ilalim ng 9 Media Corporation ng Cabangon Chua family.
Pag-aari rin ng 9 Media Corporation ang Aliw Broadcasting Network or DWIZ at Home Radio 97.9 ang mga diaryong Business Mirror at magazine na Philippine Graphic Weekly. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang 9 Media Corporation kaugnay ng balitang ito. Samantala, spotted naman ang kapamilya star na si Catherine Bernardo kasama ang ilan sa mga malalaking artistang sumikat sa bakuran ng ABS-CBN tulad niya. Kasama rito sina Piolo Pascual, John Lloyd Cruz, Jericho Rosales, Bia Alonzo at Maha Salvador. Ang mga nabanggit ay seniors ni Catherine Bernardo at silang lahat ay homegrown talents na napasikat ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Lumalabas na ang host ng pagtitipon ay si Johnny Manahan o kilala bilang Mr. M na co-founder at dating president ng Star Magic. Nag-post ng pasasalamat si John Lloyd via Instagram kaugnay ng kanilang get-together. Refreshing na makita sa grupo si Catherine Bernardo na bagamat mas junior sa mga artistang nabanggit ay isa ring Mr. MBB. Tawag sa mga artistang napasikat nung head pa si Mr. M ng Star Magic. Makikita pa si Catherine Bernardo sa pictures na laging kadikit ni Maha Salvador na nagtayo ng sariling talent management agency, ang Crown Artist Management o CAM, kung saan talents dito sina John Lloyd at Miles Ocampo na dati ring Star Magic artist. Kaugnay nito, lumabas ang report ng isang press noong January 24, 2022 tungkol sa bagong talents na pipirma sa CAM. Naging usap-usapan na ang management ni Maha na ang mag-handle ng career ni Catherine Bernardo. Sinabi rin daw umano ng ina ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo sa mga malalapit na kaibigan ng kanilang pamilya na mananatili na sa Star Magic. Inunan rin ang opinyon at reaksyon ng CAM Chief Executive Officer na si Rambo Nunez tungkol sa bulong-bulungang pipirma umano sa kanila si Catherine Bernardo. Ayon pa ni Rambo, hindi niya alam ang mga statement na ito at hindi din siya aware sa mga bagay na ito. Samantala, lilipat na kaya ang kapamilya actor na si AJ Falcon sa Kapuso Network? December 5 naman lumitaw si AJ Falcon sa Kapamilya Afternoon series na nag-aapoy na damdamin. Ayon pa ni AJ Falcon, blessed daw sila na nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Masaya daw ang kapamilya actor tungkol dito. Ito din daw yung oras na nakakagawa sila ng serye. Alam daw nila na mas minahal nila ang profesyon at ang pag-aartista. Dapat lang daw ay oras ay minamanage nito. Nagwakas ang final checkmate nitong January 26, 2024. Biyernes ng hapon sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I1 TFC, A to Z at TV5. Dito ring Biyernes ng hapon ay present din si AJ Falcon sa MediaCon ng walang matigas na pulis sa matinik na misis sa SIDA Vertis North, Quezon City. Dahil dito, hati ang mga komento ng netizen. May netizen ang pumapor kay AJ Falcon na nagsabing maganda naman itong pagkakataon sa kanyang showbiz career na mapansin din sa ibang network. Hindi din daw ikakagulat ng lahat dahil nagkaroon na ng partnership ang ABS-CBN at GMA Network na pwede nang gumawa ng ilang mga teleserye na magkasama sa isang frame. Ayon naman ng isa pang netizen, hindi siya nagagandahan sa desisyon ni AJ Falcon dahil unang-una minahal siya ng ABS-CBN kaya nabibigyan siya ng maraming proyekto. Hindi din siya napapabayaan noon sa Kapamilya teleserye na nagbigay din kulay sa kanyang showbiz career. Ayon pa ng isang netizen, hindi din daw dapat kini-question ang mga desisyon ng isang artist dahil hindi natin hawak ang kanilang buhay. Dapat ay susuportahan na lang ang mga kapamilya stars na lilipat ng ibang istasyon. Ayon pa ng isang netizen, hindi naman daw lumipat ang mga talents ng Star Magic dahil part pa rin siya ng management at gagawa lang siya ng proyekto sa ibang network. Alam nilang magaling na artist si AJ Falcon kaya ganito lang ang naging komento ng mga netizens para sa kanya. Dapat ay hindi siya lilipat ng ibang network. May netizen din naman ang nagsabing deserve naman ni AJ Falcon na mabibigyan ng bagong proyekto lalong-lalo na sa GMA Network. Isang magaling na artist sa kapamilya ito at deserve na mabibigyan ng maraming proyekto. Kayo, ano ang masabi nyo na babalik na raw ang Eat Bulaga sa RPN 9? I-comment na kung excited na ba kayo dito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.